Mayong adlaw South Cotabateños. Yari naman kita sa aton nga segment nga South Cotabateño, anong masay mo? Humalin sang 2019 sa una nga pagpungko ni Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., asod-asod na ang pagbalik sa sabak sang gobyerno sang aton mga kauturan nga una na nga nagtalikod kag mas ginpili nga talikdan ang normal nga kabuhi para sa hindi tawhanon nga prinsipyo nga ila ginsudlan. Gani para sa aton palamang kutanon subong nga bulan, para sa imo, ano ang nagtulod sa imo nga nagbalik ka sa sabak sang gobyerno? Ano ang rason nga imo nakitaan para magbalik na sa normal nga pagpangabuhi? Dali, off din nyo kami kagaton hibaloon ng sabat sang South Cotabateños. Ang nagtulak sa ako niya magbagong buhay, sir, is ang family ko, sir. Kahit tungod sa gatigulang na ako niya ginikanan, wala pa ko minabot sa buhay, sir, ba? Yung gusto magabot ang point niya, magkasakit ang pamilya ko, nga ngayon ko bulig kung bisan kasi ulang. So, gusto ko po niya mapakita sa iya nga bago sila madula diri sa libutan, sir, makamarchanay ko sa pagka-graduate ko, sir, ba? Kaya mo lang ning balaan ko nga rason para maipay ang ginikanan ko sa tanan nga pangabudlay nila sa akon, sir. Nag-umpisa ko sila, sir, tungod sa community ko, sir. Nagdako ko sa community nga puno sang puro karasan, sir, ba? Ang lugar abi namon, sir, aradira tanan, sir, mga tanan niya buluato niya mali is para sa mga hold up, drugs, sugalan, mga muna, sir, tapos lalo-lalo na ang gid, sir, ang mga tambay, barkada, nga naka-impluwensya sa on, sir. Nakita ko abiyang kwan, sir, ang programa sang gobyerno nga dako ang bulig sa amon, sir, ba, bilang isa ka mga kakahimos sang sala nga nakita namon nga may chance pa mi, sir, nga magbag-o tungod sa mga programa sang gobyerno pareha sining bay silangan na mabuligan kami sa insakto, sir, mag-guide kami sa maayo kag pagwas namon maging limpyo kami liwat kag maayo na nga tao, sir. Una-una kay Governor Tamayo, salamat sa mga programa nga ginatag mo para sa amon nga mga nakakumit sang crime diri sa South Cotabato. Kag sa ginikanan ko po, ginapangako ko nga sa akon nga pagbalik maging maayo na ako nga tao kag magbawi na gid sa ila sa mga pagkukulang ko sa tanan nga adlaw nga wala ko sa akon nga balay. Ang andong ko sa kinabuhi ko, sir, is subong ga eskwela ko, sir, sa second year college. Isa ko ka hospitality management, sir. Gusto ko gid makasakay sang barko, sir. Amo na ang pangarap ko, sir, nga naudlot dahil sa mga illegal nga mga nasudlan ko, sir. Okay, ang nagtulod sa akon para magbago ang kinabuhi ko is first is God. Kay nakasala man ako, pero gidawat niya ko na ako sa Ginoo. And the second, it is my family. Ang pamilya ko, ganyan nag-udyok sa ako na kailangan ko magbago. And then also the third is myself. Kaya being a member of LGBT, more discrimination, more of flowering words sa kinabuhi sa LGBT. So that's why I need to be strong and brave. Ang nag-udyok sa akon sa tinatawag na bisyo is it because of my studying. Kay since kami abi as a member of indigenous people, would like it sa among mangita sa kinatawag na financial to support our studying. Nag-udyok sa akon nga, okay, sudlun ko rin siya nga bisyo kay it easy money and then also ma-provide ko gid ang gusto kag needs ko. Based on the scholarship, nakaabil man ako sa kinatawag na scholarship ni God Tamayo. May allowance kami kinatawag. Kung doon abi sa sir, ang transportation naman is cost of 600 pesos back and forth lang na sa sir. So wala palabot ang miscellaneous naman sa school, wala palabot ang pagkaon namon, boarding house namon. So, kailangan ko gid mangita sang another way para ma-survive yun ang akon nga mga need. 3 to 5 years na I think siguro ang professional hotel and restaurant management. Piliton mo gid nga ayuson gid ang imo nga sarili. Hindi ka lang magsalig sang kinatawag nga government. So, kailangan mo gid sa sarili mo gid, sariling sikap talaga. Wag ka lang umasa sa pera ng gobyerno. Kailangan mo gid pati sarili mo magsikap ka rin. Nagpasalamat gid ako sa aton nga gobernador no sa programa niya sang kinatawag nga diri sa Balay Silangan Rehabilitation Center kay nagsulod din ako direct because nga kailangan ko baguhin ang sarili ko. Kailangan ko i-reformat ang sarili ko. And then also, kailangan gid nga layuan gid ang bisyo kay tungod sa bisyo nga na mapabayaan mo gid ang sarili mo pati pamilya mo kag mga relatives mo gid. Ang mapaabot gid sa pamilya ko, I promise nga pag makagawas na gid ako diri, i-proceed ko tapuson ko gid ang pag-eskwela ko and then also ang tanan ko nga hando makuha ko gid kag ma-providean ko gid ang needs ng parents ko and then also in myself. Nagtulakit sa akon para nga magbalik na ko sa akon nga normal nga kinabuhi, ang akon nga
one and only na child ako. Anak karon sa mga layo nga wala ko pa nakita halin sa paglaya ko since November 24, 2022 hanggang ngayon. Kag siya ginang akong inspirasyon, wala na sa iba. Wala naman sinabing nagtulak talaga sa akin, no? Pero pare curious lang ako ba, gusto ko na sana ito matikman. Pero nang natikman ko na, nagsigi-sige na, tilawang ko na. Pag natikman ko ito, marami siyang mga epekto sa aking katawan. Maliit pa si anak ko, 10 years old, kaya gusto ko sana makatapos siya ng pag-aaral. Kaya muna yung nagplano ako nga sa hapit na magduwa ka tuig nga ara ko sa laya, nagsulugid ako diri sa Balay Silangan. Hindi lang tungod sa court order, kundi pati na rin sa mga plano ko sa anak ko na sana papatapos ko siya ng pag-aaral, mabigyan ng magandang edukasyon at maturuan na may totoong Panginoon at magkaroon siya ng takot sa Diyos. Diri sa kwan sa Balay Silangan, madamo kami sa mga programa sa gobyerno diri nga ara nakabulig sa amon tulad sa mga TESDA, mga lecture, ma-apply namon sa amon paglaya diri sa Balay Silangan. O go! Ipadayon ang maayo nga ginahimo mo sa katawhan, kabay patani ini sa mapadayon hangtod sa hangtod para maibsan na ang mga kalautan nga nagkakalatabo diri sa aton nga lungsod. Kag sa aton nga lalawigan diri sa South Cotabato. Madamo kayong salamat, go, padayon lang sa imo nga kaayo, ipadayon ang imo nga maayo nga binuhatan. God bless. Okay na, ari ko subong nagapromisa sa imo sa ako nga pagbago, kag himuon ko ang ako nga the best para ipakita ko gid sa imo ang kanang-tanan hangtod sa makaya ko para sa pagbago kag pag-atiman sa imo. Madamo salamat. Ako nagsampa ako sa SBP and PNDF 2015, May 14, 2015. Nag-surrender ako August 13, 2020. Di mag 5 years ako sa kwan sa Kaliukan. Kuno na ang rason anong nagbalik ako sa kwan sa sabakan sa gobyerno. Dati ang ginapropaganda sa mga sa SBP and PNDF ay ang gobyerno maot daw kayo. Kanang wala kami sang karapatan ipagawas na mo sa among problema o sa among gibati. Munang ipropaganda sa mga sa SBP and PNDF. Sa rason anong ako mismo nagbalik loob ako sa gobyerno kay nakita na ko sa gobyerno karon nga seryoso sa pagtabang sa katawan o wala niya gipasagdan ang katawan sa mga kwan mga wala ka naka-eskwela o wala po sa kung sa pangubuyan. Ang propaganda sa mga sang SBP and PNDF dati ay ang gobyerno daw walay katakos makatag sang libreng eskwelahan sa katawang lumad o sa katawang Pilipino. O walay katakos maghatag sang libreng hospital na aron mapabulong ang mga ang katawhan kung say may mga sakit. Mo po nang nakita po nako nga ang gobyerno di ay nailagay pong katakos nga maghatag sang libre edukasyon alang sa kabataan. Mun sa mga karon nga nakita namo dito sa mga sitio o sa mga barangay, ang eskwelahan namo kuan na libre ang eskwelahan niya kung bisag bukid ang among lugar nga gipanikamutan sa gobyerno nga may konkrete among eskwelahan. Unang isa ka rason nga nagbalik ako sa gobyerno. Di ay tinuod katong propaganda sa mga ang gobyerno walay katakos maghatag sang libreng hospital para sa katawhan. Unya nakita man namo nga tungod sa kamay sang gobyerno nga libre niya ang hospital para sa katawhan. Kami mismo nagbolunteer. Volunteer kami na mag-surrender nga munang nagdangop kami sa Special Forces. Mismo kami nga nagbolunteer kay nakita namo tungod sa kamay sang gobyerno. Pasalamat din sa kay Gobernador Tamayo nga tungod sa iyang programa. Gipangako niya sa pagpangumpanya pa lang daan niya, gipangako niya ang libre ang ospital kag eskwelahan. Pagpungko niya nakita man namo nga tinuod ang iyang gipangako sa katawhan. Kana mang mayor namo nga problema nga luwas sa pang-ekonomiya nga sa pagkaon o mapili ka tabi sa unsay makaon. Kana rin jud ang pinakadako namo nga interest para makapaeskwela pud namo nga tarong ang mga kabataan. Sa kuha nakakuan ko na gitagaan ko sang livelihood project na kwarta ikas gihatag sa kuha. Tapos nagkuan ko gamay balay. Pagbaba na ko wala man may tarong nga address. Munang nagpay mo na ako gamay nga kuan balay. Kung sa kuha wala na ko'y rason nga kuan patalikdan ako sa gobyerno gani man sa pagkaron nag-training na ko sa kuan sa KA. Ang misay ko lang sa kauban na mo dati o kanang mga bag-o karon nga nagsampa sa SBP and PNDF. Kung ako sa inyo ayaw na ta makigbisog
Kay nga naman, maayo ang gobyerno. Gihatag ni sa tuwa ang tanan kung sa atong kagustuhan o natay kagawasan bisag asa ta nga lugar mo adto wala mahimong babag sa atuwa nga wala tayo mahimong kadlukan. Kung mahimo magbaba na lang ito tanan. Kay nga naman wala matagi kuan pasagdan, wala matagi pasakitan. Ingani ang kinabuhi sa gawas nga bisag asa ta mo adto wala mahimong babag nga usa atong gustong kabuton sa atong pamilya wala mahimong babag sa atuwa kay nga naman natay kagawasan na mo padayag sa atong kuan, sa atong gibati. Siyempre, pinakaunang rason talaga na kaya ako bumalik sa ng gobyerno dahil siyempre na rin sa seguridad ko eh. Unang-una, dun sa bundok kasi napakahirap, nakakatakot, gutom ang aabutin. Kaya isa din yun sa dahilan kung bakit bumaba ako. At ang pangalawa is yung mga tulong ng gobyerno na naibigay na sa amin. Kagaya bago kami kasi bumaba, siyempre may nauna nang bumaba sa amin. Yung mga dating kasamahan namin na natulungan na din ng gobyerno. Baga sila yung naging dahilan para magkaroon din kami ng na makapag-decide na dito na lang sa baba maghanap buhay dahil para maging normal yung buhay namin, wala nang kinatatakutan, hindi na parang manok yung pagtulog namin dahil nga siyempre pagka doon sa bundok kasi iniisip mo, tulog ka sandali, iniisip mo andyan na naman yung kaaway, ganyan. Kaya siyempre yun ang dahilan kaya bumaba kami dito. Ang pinakauna siyempre, yung libreng edukasyon na binibigay ng gobyerno. Tapos kasi doon sa taas, pinapangako din naman yan eh, na mayroong libreng edukasyon, libreng lahat, pantay-pantay ang yung sa yung sa mga karapatan, pantay-pantay, pero wala man din nangyari. So dito sa gobyerno, talagang yun ang nakikita ko, kaya malaki ang posibilidad na maraming magbaba pag ganyan. Tuloy-tuloy lang yung ng gobyerno sa mga ganyan na mga programa. Yun, ang iparating ko lang kay Gob, maraming salamat dahil sa programang kanyang ipinatupad dito mas lalong maraming magbaba pag nalaman nila talaga na legit yung mga programa ng gobyerno para sa mga tao na namumuhay dito sa Patag. Siyempre doon sa taas kasi habang nandoon ako, nagkataon din na pandemic noon na na hindi na ako nakababa dahil pandemic, di ba kailangan ng QR code, ganyan. Ang nangyari, naawa kasi ako doon sa yung mga area talaga na malayo dito sa atin. Kung makita nyo talaga, kayo mismo masabi nyo dito ako kay tutulungan ko sila, parang ganon. Yun lang nangyari nung nakita ko yung mga sitwasyon ba. Kasi sa sitwasyon doon mo makikita kung yung pwede mong maitulong sa kanila, pero mas higit na makakatulong ka pala pag andito ka sa unang programa ng gobyerno binigay sa amin yung livelihood program na cash 20 cash yun, tapos may bigas pa. Oo, yun ang pinakaunang natanggap namin galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang iparating sa mga naging miyembro na rin ng Partido Komunista ng Pilipinas na mas dito tayo sa gobyernong tunay. Gumagawa tayo ng gobyerno natin pero yun pala false government lang kay hindi man nila natupad yung mga sinasabi nila mga propaganda kaya tayo nanatili dyan sa taas. Dito sa gobyerno natin, dito malaya tayong makapamuhay ng matiwasay, makapamuhay na kasama ang ating pamilya. Kagamoy na ang sabat sang South Cotabateños kung nga nagbalik ang mga ini sa sabak sang gobyerno. Kag sa karon mas ginpili sang maini ang normal nga kabuhi upod sang ila pamilya. Update nyo naman kami sa masunod nga bulan diri lamang sa South Cotabateño. Anong masay mo? Ako si Chris James Cabaylo. Halong!